Awesome. So, welcome dito guys sa ating day 2 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. And in this lesson, we're gonna be talking about the um, Facebook auction. Okay, the different campaign objectives and the Facebook auction. All right, let me know guys. Let me just quickly share my screen. Uh, okay, ating mahiwagang Canva. Nakikita po ba yung mahiwagang Canva? Ayan. Yan, mukhang nakikita naman. Sino nakakita ng ads na 'to, na dumaan sa inyo? Okay. Sir, if natapos na namin 'tong course, baka puwede kami mag-take ng internship sa mga kapwa members namin na may mga business dito sa group. Yes, Sir Paulo. Actually yun nga lagi ko nakakalimutan, eh, kasi, I'm supposed to post a, parang thread for business owners and aspiring media buyers para at least let's say for those business owners na kailangan ng media buyers, they can reach out to you. I suppose you are a media buyer, Sir Paolo, tama? No? So, remind mo ako dun sa GC natin. Gagawa ako ng post sa ano, sa lahat ba nandoon na sa ano, sa Facebook group natin? Teka, send ko dito yung link ha. Lahat ba nasa Facebook group na, ise-send ko dito para at least updated kayo dun sa ano natin. Ito yung Facebook group natin. Pasok kayo lang kayo diyan, guys, okay? Ah, teka lang muna. Wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Pasok lang kayo diyan. Um, Kalimutan ko 'to. Ha? Lang, humabol pa, eh. Okay, ayan. So, ayun guys. Um, ah, yan, may mga pumasok na sa Facebook group natin. Ito ba? Accept ko lang dito. Ask to si Miss Cathy, ayan. Pasok, pasok. Alright, balik tayo dun sa ating lesson. Wala lang ako ng konti. Okay. Share ko lang yung screen ko. Okay. So again guys, ito yung Facebook auction kasi. Ito yung itsura niya. Okay. Then imaginein mo siya si imbudo. Okay, para siyang funnel or imbudo. Funnel sa English, imbudo sa Tagalog. So, correct me if I'm wrong doon sa English ko. So, pag tinignan mo yung campaign objective dito sa kaliwa, makikita mo yung sa Ads Manager kasi may divided into different segments po ng audience yan. Okay? Yung awareness po, this is you're telling Facebook to find people who are likely to resonate or to remember your brand or to recall your brand. No? Madalas ginagamit ito ng mga big companies, yung mga top 10 companies dito sa Pilipinas, wherein they have millions or billions of pesos to spend sa ads for brand awareness. Napapansin nyo ba na karamihan ng mga big companies ngayon, nagda-divert na sila sa social media. Dati, kung bombahin nila ng ads yung TV, ganun-ganun na lang. Yung sa maghapon, halos wala ka ng ibang nakita kundi Tide. No, puro Tide surf. No, sa ngayon, mapapansin mo, lumalabas na rin sila sa social media kahit papaano, anong tawag dito, unti-unti nilang ilalabas yung kanilang budget sa social media. Now, if you are someone na wala namang ganong kalaking milyones or bilyones, wag mong isi-select tong awareness kasi you might be wasting money down the drain. Okay? Because you are buying, ang binibili mo dito is
CPM or yung cost per mil na tinatawag. Hindi po cost per message ha, cost per mil. Although wala namang masama or hindi naman mali yung cost per message. Pero when you ask questions doon sa Telegram GC natin, make sure lang na naiintindihan ko yung tanong mo. Coach, yung cost per message ko ay ganito. Okay? Pero yung CPM kasi, yan ang unang china-charge sa inyo ni Facebook. Cost per 1,000 impressions. Ibig sabihin, sa bawat 1,000 impressions, doon ka china-charge ni Facebook regardless kung merong messages or kung merong leads or purchases na pumasok. Kahit walang purchases yan, kahit walang leads na pumasok, pero 1,000 impressions, china-charge ka po ni Facebook. Okay? Now, guys, yung mga questions ninyo sa ano yung mamaya na kayo magano ha, matatabunan yan mamaya. Baka hindi ko mabasa. So, make sure lang na i-save nyo yung mga questions ninyo sa notepad ninyo or sa whatever. Tapos tsaka nyo ilagay yan sa chat box para hindi matabunan. Pag natabunan kasi yan, may chance na hindi ko yan mabasa. Okay? So, sulat nyo muna and then mamaya pagka question and answer na tayo, tsaka lang kayo, tsaka natin yan. Okay, so, again, yung awareness, you are buying at the very cheap cost per 1,000 impressions para mas maraming makakita ng ads mo. Kaya puro ito matayo na nakikita mo dito. Okay, sa traffic naman, you are telling Facebook to find more people who are likely to click your link papunta sa landing page mo, papunta sa website mo, papunta sa Shopee or Lazada mo. Ito yung cheap cost per link click. Mababa ang babayaran mong cost per click or link click dito. Okay? May mangilan-ngilan ka matitisod dito na bibili sa'yo. Kaya yung dollar sign makikita mo dito. Tapos obviously, yung mga kamay na nagki-click. So, nandoon sila sa grupo ng audience na yon. And after that is engagement. Okay? Lahat po na nagbo-boost post na dito, before, yung pag nakita nila yung sa cellphone nila, boost this post to get more people or to reach more people. Ang default po nun is engagement. Okay? Pag nag-boost post po kayo, ang default po nun is engagement. You are telling Facebook to find more people who are likely to engage with your page. Pwedeng mag-comment, pwedeng mag-share, pwedeng mag-message, pwedeng manood ng videos. Okay? Kaya wag po kayong magtataka kung bakit puro comments or puro engagement po ang nakukuha ninyo. Kasi yun yun lang din po inutos ninyo kay Facebook. Now, pag sinabi mo, coach, nakakabenta naman ako dito, engagement ang gamit ko or boost post ang gamit ko. Well, then good for you. Okay? Kapag engagement yung ginagamit mo, nakakabenta ka, ituloy mo lang kung ano yung nag-work para sa'yo. Pero kung hindi na nag-work yan, try to optimize for leads. Okay? Kasi ako rin naman, kahit ako gumagamit ako ng engagement. Pero may gamit ako dito, may tamang gamit ako dito sa engagement. Okay? So again, CPM po ang ino-optimize po ninyo dyan. Pinakamababang cost per 1,000 impressions. Kasi again, per 1,000 ang charging sa inyo ni Facebook. Per 1,000 impressions. Okay? Now, pagdating mo dito sa leads tsaka sa sales, hindi natin pag-uusapan yung app promotion kasi wala naman tayong apps na pinopromote katulad ng Foodpanda or whatever apps or Grab apps. So wala naman, hindi na applicable sa atin to. So pagdating mo dito sa leads, makikita mo dito na merong mga posibleng bumili sa iyo. Kasi ito mga dollar sign, ito a sign of sales po yan. Ang ino-optimize mo dito is CPM or tinatawag itong optimized CPM. Okay, ibig sabihin yung per 1,000 impressions, you are forcing the algorithm to find people who are likely to leave their emails and leave their or provide their mobile numbers. Pag leads ang in-optimize mo sa iyong campaigns. Okay?
Yun po yung inuutos mo kay Facebook na, Facebook, bigyan mo ako ng tao na merong behavior in the past or merong historical data in the past na naging leads, nag-provide ng kanilang contact info. So bigyan mo ako ng mga similar na tao na yon sa auction para mag-opt-in po sa akin. So yun yung inuutos mo kay Facebook. Now pagdating mo naman dun sa baba, yung sales, inuutusan mo naman si Facebook na, Facebook, bigyan mo ako ng tao na may historical data na bumili siya sa either sa Facebook page or sa website. Okay? Na ngayon makikita mo dito optimized conversions or optimized CPM, nandito lahat sila nagkukumpul-kumpul. Okay? Ano napapansin niyo doon sa bottom na nagkukumpul-kumpul? 'Di ba? Hindi siya ganoon karami. So imaginein mo kung 10 million yung audience size na 'yan, so may possibility na majority or 70% of those people nasa taas, yung mga hindi naman talaga pabili. Tapos 30% or 20% of those people nandito sa gitna. Tapos 10% of those people nandito sa baba, sa pinaka-bottom ng funnel. Ngayon, kadalasan itong mga taong 'to, mahal po ang presyo nila. Maniniwala kayo na lahat tayong nandito sa Zoom, may kanya-kanya kayong presyo kay Facebook pagdating sa auction. Okay? Iba ang presyo ng mga taong walang historical data ng purchases. Iba ang presyo ng mga taong walang historical data ng leads. Okay? Mas mahal yung mga tao na may historical data kay Facebook in terms of cost per 1,000 impressions. Okay? So, ngayon, imagine niyo ito yung auction. Okay? Ang layman's term po ng auction is bidding. Okay? Binibid po ni Facebook yung budget po ninyo para ipakita yung ads ninyo sa target audience po ninyo. Okay? So imaginein mo na ikaw si advertiser A. Okay? Tapos si advertiser B tsaka si advertiser C, competitor mo siya. Okay? Ngayon, yung budget mo is mababa lang, 100 pesos lang ikaw per day, kunyari. Okay? Ibig sabihin, Facebook is giving you the low-hanging fruit na tinatawag. Yung mga pinakamababang cost sa loob ng auction na pwedeng ibigay sa inyo. Makikita mo dito, may mga ilan-ilan dito na bibili sa'yo. So, kaya tatatlo lang yung ditong dollar sign or peso sign, sabihin natin. Ngayon, sooner or later, mauubos yan. Okay, alam ba, for the longest period of time, 3 buwan ka na, puro tig 100 lang yung budget mo, hindi mo ginagalaw. Yung reach and impressions mo, mauubos yan. Kaya nga, pagka makikita mo, yung frequency mo tumataas kasi you've been hitting the same audience over and over again doon sa same budget na ginagamit mo. Darating yung time, makikita mo doon sa ad set, makikita mo learning limited. Okay? Kulay orange na siya. Pag nilaunch mo yung Facebook campaigns mo, makikita mo learning. Ang next na makikita mo doon, learning limited. Okay? Pag nag-exit yan sa learning phase, makikita mo active. Kulay green na siya, yung talagang solid na green. Pagka wala kang dinadagdag na bagong creatives, makikita mo dyan, creative limited. Kulay orange din yon. Okay? Pag ibig sabihin ng creative limited, magdagdag ka ng bagong ads kasi they've been seeing the same ad over and over again. Naumay na sila doon sa same ad na pinapakita mo. Okay. Now, bakit nagkakaroon ng learning limited na tinatawag? Ang gusto po kasi ni Facebook na mangyari is magkaroon ka ng at least 50 conversions in 1 week or in the span of 7 days. Ang problema nga, hindi naman malaki yung budget mo na ini-spend. Kaya imposible yon na magkaroon ka ng 50 conversions sa loob ng isang linggo. Let's say 100 nga lang yung budget mo Paano ka magkakaroon ng 50 conversions, 50 messages or 50 leads or 50 sales? Okay?
Ang gustong mangyari ni Facebook, umakyat ka ng budget mo. Okay? Pag inakyat mo dito, ikaw si advertiser A, pansinin mo kung dati ang cost per result mo is 10 piso, mapapansin mo natataas din ang cost. Magiging 20 pesos, 30 pesos, 40, 50. Representation ko lang po ito ha. Baka sabihin niyo bakit yung akin coach ganito yung presyo. So representation lang ito para at least nagigets niyo po yung kung paano nangyayari ang budget na chino-charge sa inyo ni Facebook. Sasabihin mo, Facebook, sige, mag-i-increase ako ng budget para magkaroon ka ng leeway para to find more people within the same auction or within the same pool of audience. Ngayon, pansinin mo, yung tatlong benta mo dun sa baba na pwedeng makuha, magkakaroon ko din ng opportunity to get for your ads to show it to more people. Ang problem is, marami ka ding magiging competitors po dyan. Okay, the more you increase your budget, the more the cost will also be expensive because you are also bidding against other advertisers. So dalawa na kayong naglalaban dyan or hindi lang dalawa, isipin mo, imagine mo sa buong Pilipinas, ilan yung nagrara ng ads sa same target audience. Okay? Now, the more you increase, halimbawa, pumunta ka na doon sa pinakamaraming pool of audience na pwede mong makuha, then the more advertisers also become your competitor inside the auction. Okay? Kaya po, nagmamahal din po ang cost per result po ninyo. Yung cost per message, cost per lead, or cost per purchase. Now, lagi kong sinasabi na kailangan alam nyo yung ideal cost per message po ninyo. Kailangan alam niyo yung ideal cost per customer acquisition cost na tinatawag. Sa bawat nilalabas nyo na budget, dapat may equivalent yon na value kung magkano yung pwedeng bumalik po sa inyo. Yun yung pag-aaralan natin sa day 5. Okay? Now, para mas lalo nyong maintindihan yung Facebook auction, bubuksan ko lang tong aking mahiwagang Miro app. Okay. Ito. Okay, let me just quickly share my screen. So, ito po siya. Okay. Now, let me just quickly go to this shape. Kunyari, ito si, pangalan niya ito, si Ma'am, let's say, si Sir Aldrich. Okay? So, let's say ito si Sir Aldrich. Pangalanan natin dito. Sir Aldrich. Aldrich. Okay? Tama ba yung spelling ko? Yan. Yan. So, ito si Sir Aldrich. Ngayon, meron, si Sir Aldrich is mahilig sa basketball. No? Mahilig siya sa basketball. Okay? Ngayon, merong advertiser A. Pangalanan natin si Sir Allen. Okay? Advertiser A si Sir Allen. Lakihan natin to. Ayan. Tapos si advertiser B si Ma'am Almira. Ayan. So, magkakompetensya ngayon si Sir Ma'am Almira and si Sir Allen. Okay, so ang mangyayari po noon, sabi ni Sir Allen, Facebook targetin mo nga si Sir Aldrich or si Aldrich, no, na mahilig sa basketball. Okay, sabi naman ni Ma'am Almira, ako din Facebook targetin mo din yung same na targeting ni Sir Allen. Ngayon, let's imagine na pareho kayong nag-launch ng campaigns ninyo sabay ng 12 midnight. Tapos, let's say, for the sake of this demo, 500 pesos ang willing kang ibid on a daily basis, Sir Allen. Sabi ni Miss Almira naman, 500 din ako Facebook. Willing din ako mag-bid. Okay, daily budget ko yan. Now, pagdating ng midday, malalaman nila ng Facebook kung alin sa dalawa yung
nag-o-optimize. Okay, tatlo kasi yung parameters para masabi ni Facebook na kung aling ads ang mas ipapakita. Okay, meron pong grading system sa Facebook na tinatawag na below average, okay, average, tsaka above average. Ito po yung grade po na binibigay sa inyo ni Facebook para po ma-quantify kung kaninong ads yung mas ipapakita kay Sir Aldrich. Okay? Ngayon, pagpalagay natin na china-charge si Sir Allen ng 250 pesos CPM, cost per 1,000 impressions. Tapos si Ma'am Almira naman, china-charge din siya ni Facebook ng 250 pesos cost per 1,000 impressions. Over the course of that day, malalaman ni Facebook kung alin yung engaging, kung alin yung quality na ads, at kung alin yung converting na ads. Okay? Now, pag nakita ni Facebook na yung ads ni Sir Allen ay walang masyadong nag-opt-in or walang masyadong nag-i-engage, anong mangyayari? Tataasan po ni Facebook ang cost per 1,000 impressions. Yung 250 na yon magiging 350, magiging 450, magiging 500. Okay? Anong mangyayari kapag tumaas ang CPM? Okay? Pag tumaas ang CPM, bababa ang number of impressions. Pag bumaba ang number of impressions, bababa ang number of inquiries, bababa lahat ng magme-message sa inyo, magko-comment, magla-like, bababa ang engagement. Pag bumaba ang number of inquiries or engagement, tataas ang cost per message or cost per result ninyo. Okay, anong mangyayari doon kapag kapangit yung ads na pinapakita mo kay Facebook? Ipi-penalize po kayo ni Facebook. Okay? Yan yung penalty nyo kay Facebook dahil pangit yung pinapalabas yung ads. Most likely pangit din yung ibibigay sa inyong quality ng ads or ng inquiries for basura ipapasok sa inyo. Okay? Now, kay Ma'am Almira, maganda, maraming nag-i-inquire. Okay, maraming nag-i-engage. Ang mangyayari po noon, yung 250 niya magiging 150. Okay? Magiging 100. Magiging 70, whatever, 50 pesos. Pag bumaba ang cost per 1,000 impressions, ano mangyayari? Tataas ang number of impressions. Mas ipapakita ni Facebook yung ads mo sa iyong target audience. Okay? Again, kapag bumaba ang cost per 1,000 impressions, mas maraming makakakita, mas maraming magkiklik, mas maraming mag-i-inquire, mas marami ka magiging sales. Gets? Okay? Maliwanag tayo doon. Ang mangyayari po doon dahil maganda yung ads mo, anong mangyayari sa'yo? I-reward po yung iyong ads ni Facebook. Anong sort of reward? Bababa yung cost mo and then more people will see your ad. More people will inquire, more opportunity of getting sales or converting people to become your customer. Okay? Now, pag may bashers po kayo sa Facebook page po ninyo, katulad ko, meron na akong bashers. Maraming nagme-message doon sa comment section ko na meron na naman daw mga kamoting coach na nagtuturo ng Facebook ads. Then, happy ako. Okay? Bakit ako happy? Kasi, the only way for you to be able to reduce your CPM is to get more what? Get more
engagements. Pag maraming nagko-comment doon sa ads mo, binabash ka, ang pangit mo, pinaritoke mo yung ilong mo, nakapostiso ka, ganyan-ganyan. Dapat maging happy kayo. Kasi yun yung sign na napapansin kayo sa social media. Okay? Gusto mong sumikat? Mambash ka ng mambash ng ibang page. Tingnan mo, sisikat ka. Okay, hindi ko naman sinasabi na mambash ka ng mambash. Pero, pag maraming nag-i-engage doon sa comment section mo, replyan mo, pahabain mo yung comments na nandoon sa comment section because that is the only way to reduce your CPM, your cost per 1,000 impressions. The more the CPM is mababa, the more people, the more na ipupush ni Facebook yung ads mo sa target audience mo. Okay? Maliwanag, makakakita ka ng CPM dyan na mas mababa pa sa 100 pesos kapag marami kang engagement. Okay? So, pupunta ako ngayon ng Ads Manager at ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong tawag dito, sinasabi kong metrics. Para makita nyo po. Alright. Ito may mga ad error kasi. Teka. Okay. Lipat ko lang. Okay. So, pagdating dito sa Ads Manager po ninyo, pakita ko lang itong isang ads. Okay. Makikita nyo po dito na ang unang chino-charge sa inyo, itong impressions, itong column na to. 2,197, 16,000, 17,000, 54,000, 15,000. Sa bawat 1,000 po na yan, may karampatang cost. Ibig sabihin nun, pero itong kamukha nitong campaign na to, ang cost per 1,000 impressions nito is 143.10, 127, 125, 165, ayan, etc. etc. So, dito sa Pilipinas, ang average cost per 1,000 impressions is between 200, 250, up to 300 pesos ang average cost per 1,000 impressions. Depende po sa industry ninyo. Minsan makakakita kayo ng CPM na naglalaro sa 400 to 500 pesos or more than. Kapag very competitive po yung industry na nandoon kayo. Okay, lalo kung mga tinatarget niyo yung mga ano tawag dito? Mga expensive brands, mga Gucci, mga Louis Vuitton. So, mataas po ang CPM noon kasi marami nag-aagaw-agaw doon sa anong tawag dito? Sa interest targeting po na yon. Okay? So, again, pag nakakita ka ng CPM na 100-ish or 100 plus, goods ka na doon. Pag mapapababa mo pa yung CPM na yan, mas maganda. Okay? Ngayon, yung sinasabi ko po sa inyo na grading system po ni Facebook is ito. Tatlo lang yan, quality ranking, engagement rate ranking, tsaka conversion rate ranking. Ngayon, sinasabi sa inyo ni Facebook na itong ad na ito ay below average ang quality. Ibig sabihin, possible blurred yung image or yung video is hindi ganun kaganda yung quality ng video na pinapakita mo. So, ito yung binibigay ni Facebook na signal sa'yo na i-improve mo yung quality ng video mo kasi below average siya. Pero pagdating dito sa engagement rate ranking, nakikita ni Facebook na maraming nag-i-engage kahit na below average yung iyong ads. So makikita niya dito na above average, ibig sabihin shoot doon sa metrics ni Facebook. Plus maraming nagko-convert, ibig sabihin maraming bumibili doon sa website, kaya ginigrade po niya ng above average. Ngayon, pag nakikita niyo po itong tatlong column na to, below average, below average, below average, ibig sabihin nun, may problema kayo sa lahat.
Ayusin mo yung quality ng ads mo, ayusin mo yung engagement ng ads mo, ayusin mo yung conversions ng website mo or nung page mo. Kasi ito lang yung tatlong grading system ni Facebook in order for you to become anong tawag dito? In order for your ads to get the results that you need. Okay, itong mga to, yung mga nasa baba na wala pang score, wala pang masyadong data. Kasi tingnan mo to, ang impressions nito 7 lang. Ito 3. Ito 6,905 kaya marami ng data. Ito naman ad na to 0 impressions. Ito 274. Kaya po wala ka pang resulta doon sa reporting column na yan. Okay? Now, yung sinasabi ko po sa inyo na learning limited, halimbawa, nag-create kayo ng, let's say, leads. Continue. Manual leads campaign, continue. Okay? Pagdating mo dito kasi sa ad set level, imaginein mo, maglalagay ka ng 100 pesos dito. Tapos, let's say, ito na yung bago kasi ni Facebook yung Advantage Plus Audience. Yun na kasi yung gusto ni Facebook na gamitin ninyo. Pero ako hindi ko ginagamit tong Advantage Plus Audience kapag nagte-test ako ng campaign. Okay, pag testing ako, doon pa rin ako sa original audience options. Kiniklik ko tong switch to original audience options, use original audience. Tapos, kunyari, di ba basketball yung ano natin kay Sir Aldrich? Pupunta ako dito sa detailed targeting. Tapos, always uncheck kapag nagte-test lang kayo. I-uncheck nyo tong advantage detailed targeting. Tapos, ilagay nyo yung gusto nyong interest, basketball. Ayan. Ano ang ideal na interest targeting ang ilalagay mo dito? Ideally, isa. Okay? Pero, kapag merong similar audience, pwede mo siyang pagsama-samahin dito. Pag kinilik mo tong suggestions, kunyari itong NBA Finals, pwede yan. Pwede mong pagsama-samahin kasi they belong to the same pool of audience. Suggestions, National Basketball Association, LeBron James, Michael Jordan, pwede mo siyang pagsama-samahin. Ano ang ideal na audience size? At least meron kang pinakamababa is 2 million. Ang sweet spot is at least 10 million. Anong meron dito? 33 million to 39 million ang estimated na audience size mo. So, ibig sabihin, goods na siya. Okay? Huwag mong pagsama-samahin dito yung basketball, food, kung ano lang maisip, matripan mo na maisip na gusto ko pagkain, basketball, ano pa ba? Yung nakikita ko, mga lawyer, yung lawyers, yung doktor, yung engineer, yung piloto, yung ano, pinagsama-sama nyo na dito. Okay? Hindi po ayos yun. Kasi malilito yung algorithm ni Facebook kung aling interest ang hahabulin mo sa loob ng auctions. Dapat kung isang pare-pareho or similar audiences, pagsama-samahin mo lang siya dito. Huwag mong hahaluan ng iba. Okay? Ang ideal sweet spot is 10 million. Pinaka-bottom mo is at least 2 million. Now, sinasabi dito na oo nga, ang estimated audience size between 33 to 39 million. Pero sa budget mo na 100 pesos, ang kaya lang i-reach ng budget mo na yon is between 3.7 up to 11,000 reach. Makikita mo dito na 0 leads, wag mo lang pansinin yon kasi normal po yon dahil 100 nga yung budget mo, maliit lang. Okay? So, yung sinasabi kong learning limited, ibig sabihin nun, for the longest period of time, you've been using the same budget na ma-maximize mo to, nasa-saturate mo tong audience na to out of 33 million. Okay? Yung 100 pesos mo, umikot lang ng umikot dito sa number of audiences na to. Imaginein mo, meron kang, magkano ngayon? 33 million, di ba? So, ito is 33
3 million yung audience size mo. Yung 100 pesos mo, ito lang yun, no? Tuldok lang yun. So, dahil 100 pesos lang yan, nagpaikot-ikot lang dyan yung, ano mo, yung reach mo, wala na siyang binuga. Wala, hanggang doon na lang yung, kaya magle-learning limited yan, kasi sinasabi sa'yo ni Facebook, hanggang doon na lang talaga yung kaya kong ibigay sa yung conversions. Okay, ang gagawin mo dyan is mag-i-expand ka ng audience within the same pool of audience. Basketball pa rin to, ha? Okay, basketball pa rin tong audience na tinatarget mo. Nagkataon lang na maliit yung budget mo, so andun lang, tuldok lang nung 33 million. Now, the moment na you increase your budget to, let's say, 1,000 pesos, mag-i-expand siya. So, nandito na yung 1,000 na coverage nung budget mo. Okay? Pansinin mo yan, pag yung 100 mo, di ba 3.7, nalagyan mo ng 1,000 pesos yan, magiging what? 37K. From 3.7, 3,700, naging 37,000 sa 1,000 pesos na budget mo. And then so on and so forth. So, 17 yan. So, ganun po siya nangyayari. Okay? Tapos makikita mo dito, ang estimated leads na papasok sa'yo is between 29 to 84 leads. Yun yung na-calculate ng algorithm na pwede niyang ibigay sa'yo na leads. Okay? Na-gets po natin yung part na to. Okay, let's just check this one. And then let me know kung may questions po tayo dito. Bakit di lumilitaw sa akin yan? Yung alin po, Ma'am Monique? Hindi lumilitaw yung okay, kanina pa. Okay, mamaya pa daw po pwede magtanong. Okay. Pwede na kayo magtanong. Ayan. Papila lang po tanong kasama mga reactors na sinasabi engagement, di po ba? Yes, yung reactions po, Job Joya, kasama po yan sa engagement. Yung mga reactions, yung comments, likes, shares, messages, video views, kasama po yan sa engagement. Actually, yung link clicks nga kasama din sa engagement yan. Paano po pag-awareness pero may naka-messaging na call to action? Miss Monique, wag ka mag-awareness. Okay, wag mong gagamitin yung awareness kasi hindi ka naman milyonaryo po ba kayo? Kung milyonaryo kayo, pwede. O kaya bilyonaryo. Okay, pero kung yung limited yung budget po ninyo, wag kayong mag-awareness kasi it's a waste of money. Hello coach, subukan ko na kasi mag-run ng lead ads campaign. Parang the same lang yung conversion rate sa engagement campaign. Sir Stephen, again, kung ano yung nag-work sa'yo, engagement or lead campaign, keep the campaign setup na nag-work po sa inyo. Okay, wala akong sinasabi sa inyo na mag-leads kayo. Ultimate goal mo mag-leads kayo, hindi. So kung meron kang existing at profitable kayo doon, keep it. Pero kung hindi kayo profitable doon, try lead generation campaign. Okay? And especially website, hindi messaging campaign. Okay, website or landing page lead generation. Mas quality po kasi yun kaysa sa messaging campaign. Paano po i-calculate yung CPM mo if pasok siya sa amount spent mo sa campaign? Day 5 po natin yan mapag-uusapan, Sir Nico. Pwede po makahingi ng metrics list na basis nyo po sa campaign evaluation ninyo. Okay, Sir Nico, kapag messaging campaign, 3 lang ang babantayan mo. Okay, messaging. Sulat ko dito messaging campaign. 3 lang. Number 1, number of messages. Number 2, quality of messages. Number 3, cost per message. 3 lang. Wala ka ng ibang titingnan pa. Ayan, nalagay ko na dyan sa chat box. Okay, pag messaging campaign ka, pag landing page or website, ibang usapan yon. Maraming parameters doon. Especially e-com ka, may add to cart doon, may add payment info, may click-through rate, merong abandon checkout, etc. So, medyo advance na ng konti yun. So,
Dahil most likely kayo karamihan na nandito is messaging campaign, tatlo lang. Number of messages, quality of messages, cost per message. Okay? So, balikan ko yung ibang tanong dun sa taas for the benefit of everyone. Number 3, yung kay Sir Nico. Paano niya evaluate ang success in ad set level if I turn off na siya or scale pa? Okay. Anong tawag dito? Paano nyo ini-evaluate ang success ng isang ad set level? Una-una, nare-require ko na at least mag-run ka ng ads for at least 1 month. Okay? Kung may previous data ka na, that's a good benchmark na pwede mong tingnan. Okay? Doon sa previous campaigns mo, dapat nakita mo na doon kung alin yung ad set na nagbibigay sa iyo ng mas maraming messages. Ngayon, i-pre-qualify mo din yung messages na yon kung anong tawag dito, kung quality ba yung pumapasok na messages. Tapos, ikukumputin mo din kung magkano yung cost per message na pumapasok. Kasi, pwedeng mababa nga yung cost per message, 2 piso, 2 pesos per message, pero puro naman bata yung nandoon, walang pambili or puro lang haupo. Mas gugustuhin ko na yung 50 pesos ang cost per message, pero ang quality ng leads na pumapasok ay tama. Okay, kailangan alam mo yung cost mo. Kasi pag hindi mo alam yung cost mo, lito ka kung paano ka mag-scale ng campaigns. Okay? Performance ng video creatives. Pag nagme-messaging campaign ka, Sir Nico ba? Tama ba? Okay. Pag nagme-messaging campaign ka, Sir Nico, mapapansin mo yan na maraming nagme-message kasi. Ibig sabihin, engaging yung ads na pinapakita mo, most likely maraming inquiries na papasok dyan. Kaya ito-qualify mo kung qualified ba yung quality ba yung messages na pumapasok. Okay, malalaman mo yan sa day 5. Yung computation, paano mo siya anong tawag dito, maka-quantify yung metrics na kailangan mo. Tatlo lang naman kasi yan sa messaging. Number of messages, quality of messages, cost per message. Okay? How much is the range for the ideal CPM for sales conversion ads? Nabanggit ko na to, City. Ang average cost per 1,000 impressions dito sa Pilipinas is between 200 to 300 pesos. Average na yon. There are campaigns or there are industries na nagpa 500 pesos or more than. Pag meron kang CPM na less than 100 pesos, maganda na yon. Okay? Especially kung maganda yung pasok ng leads or maganda yung pasok ng sales, goods na yan. Okay? City, Sansan. Sir, sa engagement, ano tamang range ng age and schedule sa testing? Sa schedule, dapat 12 midnight ka mag-schedule. Okay? Gagawin po natin yan bukas sa 3rd day. Okay? Tamang range ng age. Depende po sa target persona ninyo, Sansan. Okay? Una-una, ano ba yung binibenta mo? Nagbebenta ka ba ng insurance policy? Nagbebenta ka ba ng accessories ng kotse? Siguro naman it would make sense if someone who owns a car somewhere between 25 to 65 plus ang age range. Okay? Pero if you are testing your campaign, wag muna kayong mag-assume. Make it 18 to 65 plus. Broad na broad yung date range, yung age range. Okay, from 18 to 65 plus mo muna. Then the data will tell you ano yung age range na nag-opt-in sa'yo or yung mas nagbibigay ng conversions. Okay, Sir Paulo, so dapat relevant yung interest ng target audience para hindi nalilito algorithm ni Facebook sa pagganap ng audience. Yes, exactly. I'll give you an example. Nasa real estate ka. Okay? Real estate agent ka. Kung ano lang yung naisip mo, ay si doktor may pera yun. Ay si engineer may pera yun. Itong business owner may pera to eh. OFW may pera to. Ngayon, karamihan ng ginagawa, pinagsasama-sama nila doon sa isang ad set. Ano mangyayari pag pinagsama-sama mo? Hindi na ngayon alam ni Facebook saan pupunta.
kaliwa, kanan, diretso, baba, likod. So, halo-halo yung data points mo. May nag-opt-in na engineer, may nag-opt-in na doktor. So, yung data points na yun, hindi solid. Wala kang solid na sinusundan na pattern. Whereas kung gumawa ka ng ads, nilagay mo doon best investments for engineers, tapos tinarget mo doon sa ad set, engineers, shoot yun. Yung data nun, mag-accumulate yun over time. Tapos magiging mas matalino yung algorithm ni Facebook to find your target audience. Okay? So dapat one campaign, one ad set, one ad, 100 pesos, one offer, one target persona. Okay? Para alam ni Facebook kung saan siya pupunta. Dire-diretso lang yung data. Sir Paulo, okay? Sir Stephen, hello coach. Ask ko lang yung audience ba sa lead campaign and sa engagement campaign is the same? Sir Stephen, ganito kasi yan. Maaaring yung target audience mo pareho. Halimbawa, car enthusiast yung sa engagements. Tapos car enthusiast dun sa lead generation. Pareho silang car enthusiast ha. Pero magkaiba ng presyo kasi yan. Pagdating sa auction, yung engagement mas mababa CPM niyan. Yung leads mas mataas ang CPM niyan. Automatically mas mataas to. Kasi may data points to, may historical data, both audiences. So if you are trying to optimize for a campaign of engagement campaign, you will likely to get more engagement dun sa isang campaign. Dun sa lead generation, leads yung hahanapin talaga ni Facebook doon. But they belong to the same pool of audience. Magkakaiba lang sila ng presyo or magkakaiba lang sila ng stock of anong tawag dito? Kumbaga layer. Magkakaiba sila lang yung layer ng audience. Pero they belong to the same pool of audience. Imaginein mo, sa aquarium, puro sila anong tawag dito? Puro sila isda sa isang aquarium. Pero halo-halo sila ng klase ng isda. Merong goldfish, merong di ko alam yung ibang ng goldfish. May arwana. So, alam mo yon, may big fish, merong small fish, pero they belong to the same aquarium. Okay? Pero pare-pareho silang isda, nagkakataon lang na magkakaiba sila ng layer ng audience. I hope that makes sense. Okay? Ma'am Catherine, pwede po ba palitan yung campaign objectives from awareness to engagement to sales if naka-obtain ka na ng enough audience? Possible po ba i-change yun to sales yung current campaign if naka-awareness na yung... Hindi po, Ma'am Catherine. You have to create a new campaign. Pause the campaign, awareness campaign, i-pause mo na yon, create ka ng engagement or lead generation campaign. Okay? Kasi yun na yun. Yung select mong campaign objective, as is na yun. Hindi mo na mababago yun. Okay? So, keep it and then pause it. Pause mo na lang siya. Sir, what's the difference between original audience and Advantage Plus audience? Si Eman. Sir Eman, kapag Advantage ang sinelect mo kasi, you are telling Facebook to, or you are giving Facebook the liberty to find the audience that would resonate with your ad. Pinababayaan mo yung system, yung kumbaga Advantage Plus kasi sinasabi mo kay Facebook, Facebook bahala ka na dyan. Ikaw nang bahala dun sa audience. Sa ads ko na hanapin yung target audience ko. Okay? Multiple data points po kasi yon. Pag Advantage Plus, hindi siya solid na data, multiple data points ang tawag doon. Okay? But if you use original audience, tapos in-stack mo yung similar audiences, ikaw yung masusunod as advertiser. May control ka, meron kang direct control kung kaninong audience mo siya ibibigay. Kung kaninong audience mo siya ipapakita. Okay? Mag-advantage plus ka lang kapag meron ka ng winning audience. Ibig sabihin ng winning audience, meron ka ng na-verify. Di ba, ang tawag ko doon, test and verify, TVS method. Test, validate, scale.
Excuse me. Kapag na-test mo na at na-validate or na-verify mo na itong audience na to nagwo-work, that's the time na pwede ka nang mag-Advantage Plus. Gets? Is it the same when it comes to bidding po? Yes. Sir Stephen. Nasagot ko na yata. Ano po dapat kundi awareness? Ma'am Monique, dapat it's either kapag mataas ang price points mo, Ma'am Monique, kunyari nagbebenta ka ng worth 5,000 product, 3,000 product, 10,000 product, 50,000 product, 100,000 product, 1 million, millions, etc. Kailangan mo ng leads kasi it may take some time for people to become your customers. Kasi may consideration stage yun na tinatawag. Imagine mo, first time kitang makita ngayon, maglalabas ba ako ng 100,000? Di ba hindi naman? You have to establish credibility or you have to establish na yung trust na tinatawag before they opt in or they make a purchase. Okay, so mag-i-inquire yan, i-solve mo yung inquiries nila, yung anong tawag dito? Yung anong tawag dito? Hindi naman rejections, ano tawag doon? I-solve mo yung kanilang kalimutan ko yung tawag, yung objections. Okay, may mga objections kasi yan. Halimbawa, wala pa akong pera, hindi pa available yung marami pa akong pinag-aaral, mga tipong gano'n. Ano yung mga objections nila? Okay, kaya kailangan mo ng leads para doon. Para in the future, kahit hindi man sila bumili ngayon, mabibentahan mo pa rin sila in the future. That's the reason why you need to collect mobile number and email. Okay, para at least you can still sell your products or services in the future. Okay? Si Ma'am Jane, sana nasagot yung tanong mo, Ma'am Monique. Sir, ito yung data ko, pero ang konti ng messages na pumapasok, ano po kaya problem? Average. Konti yung messages na pumapasok. Business is wholesale clothing. Okay. Ano ba yung CPM? Cost per message or cost per meal? Okay, kung 4 pesos yan, cost per message, tingnan mo yung quality ng messages, Miss Jane. Pag quality yung messages na pumapasok, then so be it. Pag puro basura, puro bata, then may mali dun sa ads mo. I-revise mo yung ads mo, okay? Pag bago ang business page, sales campaign na po ba agad? Hindi po. Ma'am Jenny Chris. Again, kung ang page mo, ang business mo ay meron kang physical product, hindi naman ganun kamahalan, 800 pesos lang, 500 pesos, 1,000, 1,300, pwede ka na mag-optimize ng sales. Okay? Pero kung may kamahalan yan, 10,000, 50,000, 100,000, kailangan mo ng leads. Kasi kailangan mong mag-build ng relationship doon sa customer or doon sa prospect mo na yon before sila mag-convert as sales. Sir Stephen, I'm currently running an engagement campaign po, sir, which is 12,000 per day. And profitable naman, I want to increase po. Is there like a budget limit po where I will lose profit? Sir Stephen, ito po yung pag-uusapan natin sa 5th day. Kasi kukomputin po natin doon, gagamitin natin yung Facebook Ads Calculator. So 12,000 pesos mo na ba yun, na ba na yun? Magkano yung revenue na bumabalik sa iyo? Kapag profitable ka, yung tinatawag nating return on ad spend positive, pwede ka mag-increase based doon sa willing kang i-bid sa algorithm. Or willing kang i-bid kay Facebook na, let's say for example, sa 12,000 pesos, daily. So 12,000 pesos daily, ilan yung nakukuha mong leads? Magkano yung cost noon? And then doon sa nakuha mong leads, ilan yung average order value na bumabalik sa'yo per person. Okay? Matututunan pa natin yan day 5, Sir Stephen. Sir Rahul, paano itatrack coach pag collaborative ads para i-direct yung traffic to
Lazada, Shopee. What do you mean collaborative ads? Hindi mo kasi mata-track yung hindi mo mata-track yung ah, conversion sa Shopee. Okay, hindi wala kasing website conversions kasi wala ka namang pixel sa Lazada or Shopee. Pero ang attribution mo ng sales kapag ka may conversion sa Shopee or Lazada based doon sa messages na na-acquire mo doon sa page mo. Okay, let's say gusto kong umorder na. Okay, ibibigay mo yung link doon ah, sa Messenger, tapos ibabangga mo yun doon sa Excel sheet mo sa likod, sa back end. Okay, ibabangga mo kung alin yung nanggaling sa Messenger. Tapos kung yung wala sa Messenger, ibig sabihin nun, direct traffic yun from Shopee or Lazada. Okay, medyo madugo yan, Sir Rahul. Hindi siya, yung attribution niyan, hindi 100% na matatrack mo. Pero at least you have a, anong tawag dito, yung ballpark figure kung saan nanggaling yung conversions. Majority ba nito ay galing sa Facebook ads or direct traffic from Shopee or Lazada? Okay, Sir Raul? Si City, based on your experience sa Philippines for e-com with own website, what is the ideal type of ad to get more sales conversion campaign or messaging campaign? Tawag dito, landing page po ang pinaka the best. Okay? Landing page, messaging campaign po kasi masyadong matrabaho. Nakakapagod. Nakakapagod mag-reply, kakausap mo na, ilang linggo na kayong magkausap, yung pala hindi bibili. Grabe naman yun. Pero hindi ko naman sinasabi na wag kayong mag-messaging campaign. Kung meron kang budget, allocated budget, let's say 20,000 pesos allocated budget for the whole month, ballpark figure. At least 5,000 of those budget goes to messaging campaign. Tapos 15,000 goes to COD, landing page COD. Tapos 5,000 goes to landing page na merong payment gateway like Zendit or Paymongo, any payment gateway na pwede mong integrate. So i-divide mo yung budget na yon into different channel. Messaging campaign 5,000, 15,000 sa landing page COD. Ay sorry, baliktad yung sumobra ako ng computation. 5,000 sa messaging, 10,000 sa landing page, so 15 na yon. Tapos 5,000 sa payment gateway. Para at least meron kang divided na na budget. Okay, City? Si Nicole, "Hoy coach, pag real estate, which campaign is most effective?" You can test leads or engagement. Okay? Kailangan mong i-check kung alin sa dalawa yung mas nagkakaroon ng resulta. Pagka leads yung nagkakaroon ng result, then keep it. And then pause mo yung engagement. Kapag yung engagement ang nagkakaroon ng result, pause mo yung leads, go for engagement. Okay? How about pag dental clinic po? Ma'am Nicole, that's gonna be lead generation campaign. Okay, kasi what? Mahaba po yan, yung customer journey pag dental clinic. Hindi naman yan, pabili po ng postiso. Ito po yung ito po yung bayad ko, bibili ako ng postiso. O kaya, pabili po ng retainer, ito po yung bayad ko. Hindi, wala pong ganun. So, kailangan, nakuha mo yung contact info, nakuha mo yung email. Kung hindi mo nakuha yung email, at least nakuha mo yung mobile number. Okay, lead generation po yan, Ma'am Nicole. Kasi you have to pre-qualify your audience bago yan mag-book. Okay, pre-qualify mo. Tanungin mo, may pera ka ba? Hindi, joke lang. May pera ka ba? Ka ba? So, hindi pong bago mo siya i-book, at least alam mo na matinong kausap. Okay? What's the difference between, okay, nasagot ko na.
Sir, doon pa ba sa ibang batch may pinapa-download ko yung FB Ads framework? Meron din ba kami? Sir Jonathan, yes, meron. Dahil tinanong mo, bibigay ko sa'yo. Itong 100 pesos Facebook Ad Strategy Framework, pwede nyo i-download na ito. Bigyan ko kayo ng kopya. Okay. Pidok po, pidok. Ito yung framework. 100 pesos Facebook Ad Strategy Framework. Ito siya. Okay? So, download nyo po yan. Tapos, pwede nyo sundan yung framework dyan. Okay. Balikan ko yung iba. Yun yung mga na, ano ko. Naiwanan ko dito. Dental clinic, okay na to. Ma'am Monique, I need to find employees. Ano po ba objective dapat? Iba po pa pag-employment campaign? Yes, iba po ang ano, matatag kayo as employment. Kailangan meron akong isang client, ganyan din siya. Employment yung kanyang ano, yung kanyang campaigns. Okay, pero under lead generation campaign yun. Okay? Ma'am Monique. So, yes, lead generation, lead generation employment. Si grocery items po sa amin, kaya ang wide ng audience, 60 million audience. Any suggestions po? Yung 4 ways online, direct na kayo sa sales. No? I would suggest, targetin mo yung mga mothers. Okay, kasi sila yung mga merong buying powers, yun yung, kumbaga, nasa kanila yung budget ni husband. Targetin mo yung mother persona. Yung mga lahat ng moms na nasa audience. Pwede yung SBM 4 ways, pwede mong makita yan eh. Sa loob ng, anong tawag dito? Ito, punta ka dito, ano, SBM 4 ways. Hindi ko alam pangalan mo kasi. SBM 4 ways nakalagay eh. Pagpunta mo dito, mom or mothers, meron yan eh. Demographics. Let's say, mothers. Tanggalin natin. Moms or motherhood. Meron yan. Mothers. Yan, parents. Parents, married. Yan, pwede mong try mo yan, yung mga target persona na yan. Kasi sila yung may perang hawak ni husband na pinagkatiwala para mamalengke. Pwede yan. Okay, next natin si Rodel. Pahingi naman po ideas kung ano magandang targeting sa paghahanap ng distributors ng food. Pag distributor, si Rosel pala, akala ko Rodel. Naduling na ako. Pag food, Rosel, entrepreneurs yan. Punta ka dito sa interest. Ito, entrepreneurs. Entrepreneurship. Yan, entrepreneurship interest. Ayan, business and finance. Yung mga interest na yan, pwede kang makakuha ng mga ano dyan, ng mga distributors. Kasi business-minded yung mga yan. Okay, Sansan, sa engagement po, effective naman po sa akin, 1 year ko na ginagamit. Pero nitong May July, di na ako makawinning ko yung testing na ginagawa ko, 1K budget, 5 ad sets. Try mo yung lead generation. Okay, coach, na-try mo na rin ba yung horizontal strategy campaign? Yes, before. Pero ang sinusundan ko ng strategy, yung na-formulate ko na strategy, yung binigay ko sa inyo. Hindi na ako nag-horizontal, hindi na ako nagbe-vertical. Or nagbe-vertical ako pag messaging campaign. Okay, pero yung ginagamit ko na ngayon sa scaling, cost cap na. Hindi na ako nag-horizontal scaling. Parang horizontal pa rin siya, pero cost cap. Nandoon yun sa sa strategy na binigay ko sa inyo. Naka cost cap siya. Kasi alam ko na yung cost ko, magkano yung willing akong i-bid
So, kahit na 5,000 yung budget ko, kung yung cost na inallocate ko outside or mas mataas doon sa binid ko, hindi yun sasabog yung budget ko. So, yun yung binigay ko sa inyo strategy. Okay, Sir Nico. Ilang behavior dapat coach ang ilalagay sa target people? At least one. Okay, ile-layer mo yon, Sir Jervin. From interest basketball, tapos may behavior doon, kunyari have made the purchases in the past 90 days. So at least one layer. Inanarrow mo yon. Basketball, narrow audience. Ganito yan eh. Sir Jervin. So kunyari, eto, basketball. Okay, in sport interest. Tapos, i-uncheck mo lagi to. Narrow audience behavior, kunyari, let's say, ang behavior niya ay consumer classification, let's say, behaviors, ayan, mobile device user, kunyari. Ang tatargetin mo lang, operating system ng mga naka-Android. Yan. So, yan lang i-click mo. So, dapat isang layer lang ang ilalagay mo. Okay, more on this Android devices lang. Okay, yun, ililayer mo siya para bumaba yung, ayun nga, ang problema dito, bumababa kasi yung estimated audience size. Okay? Ayan, nagbe-below siya. So, hanap natin, demographics, kunyari. Live events, away from family, kunyari, ayan, demographics. So, nagiging 3.3 million na lang from original audience size na 30 million. Okay, ile-layer mo lang siya. Okay? So, si Jaira, hi coach, I have a cookie business. At first, I ran an ad boost post, spent 200 pesos. Sales is a good start. Maraming orders online, more than 30 to 40 DMs. But as time goes by, niran ko yung ads, ang liit ng customers, mga 2 to 4 DMs lang. Parang it's a waste of money for me. Tama ba na ang location ng ads na nilagay ko ay dun sa place ko mismo? Age 18 to 50. Sales pinapalitan ko din po yung photos ng ads. Ano pa ang dapat improve na naming sales? Thank you. Improve your offer, Ma'am Jaira. Ang tingin ko doon, na-saturate mo yung audience doon sa tinatarget mo. Tapos they've been seeing the same, sorry for my French, they've been seeing the same shit for over the period of time. And then naumay na sila, wala nang bago. Try to run a promotion campaign and see how it goes. Let's say, nag-promo ka, buy one, take 4, whatever. Tapos biglang nagkaroon ng traction, then ibig sabihin, napatunayan mo na something is wrong with your offer. Okay? Ibig sabihin nun, yung offer mo ang iti-tweak mo. Okay? Pero kung nag-offer ka na, wala pa rin talagang walang traction, something is wrong with your ads or yung targeting mo, target audience mo. Baka masyado ng yung data points na nakukuha mo is puro basura. And then puro basura yung bibigay sa inyo Facebook. Okay? So, I hope that makes sense. Si Eagles, meron po ba replay video yung day 1? Di kasi ako nakapanood. Nasa dashboard niyo po yung Eagles, Carl. Okay? Kung hindi niyo po alam kung nasaan yung dashboard, check niyo po yung email po namin. Okay? Kung hindi po kayo naka-receive ng email sa amin, message niyo po kami sa page or message niyo po kami sa Telegram. Okay? Televiste, sir, talakay ba natin yung anong ideal image or video para masabi ng magandang quality ng post mo? Yes po, day 3 bukas po. Pag real estate, sir, anong okay na target? Depende po sa target audience mo. Sino ba yung gusto mong kausapin, Sir Jerome, sa ads mo? If you sell to everyone, you sell to no one, Sir Jerome. Anong okay na target? Tanungin mo muna, anong okay na ads
ang pwede kong gawin para sa target audience ko. Isipin mo muna, sino muna yung target audience ko. Pag naisip mo ng mabuti, sino yung target audience ko, gawan mo ng ads na specific doon sa target audience mo. Then, test and verify. Kapag na-test mo at na-verify mo na okay itong combinations na to, tsaka mo lang masasabi na okay yung target audience na yun. Make sense? Okay? So, Sir Nico, yung Advantage Plus po, Coach, maganda pa rin po ba yun? Since no need i-modify yung target audience mo, again, pwede mong eksperimentuhan, pero ako hindi ako nag-Advantage Plus pag nagte-testing ako. Lagi akong original audience. Kapag gumana sa inyo yung Advantage Plus, congratulations, keep it. Keep optimizing it. Pero pag basura, punta ka muna sa original audience. So, Ma'am Rica, Coach, about sa time, magpo-post ng ads, may strategy din ba? Or kahit anong oras lang? Usually, 12 midnight ako, Ma'am Rica. Okay? 12 midnight to 12 midnight scheduled campaign, and then it will reach the following day. Last two questions, guys. We're overtime na tayo. Di ko nagagamit yung FB for customers to order on FB. I send our Lazada Shopee link as our selling page. Natatrack ba ng FB yon? If we sell outside, hindi. Okay, that said, natatrack ba nila yung conversion na sa ads namin? Is there a way to find this data in the ads manager? Pwede, Sir Aldrich, no? Pwede, pero gagawan mo ng create order. Yung ituturo ko sa inyo bukas. I-create order mo, kahit na nag-convert sila sa Lazada or Shopee, i-create order mo sa Facebook. Doon yung tracking mo. Mag-create order ka sa Facebook. Ituturo ko bukas sa'yo. Okay? Last two. Pwede po bang palitan nyo lang yung targeting sa ads? Set ng active running campaign. Kapag nag-run na, Ma'am Rosel, huwag mo nang i-tweak. Huwag mo nang i-edit. Ang gawin mo, i-duplicate mo yung same ad set and do the edit or create the edit na gusto mo mangyari. Okay, Ma'am Feline, coach sa clothing apparel business, class AB target. Ano best example for target audience as to category? Magpo-fall pa rin ito, Ma'am Feline, sa target audience mo, target persona. Sino yung gusto mong bentahan ng clothing mo? Sino yung tingin mo na magre-resonate? Kasi class AB target, so super broad yan eh, super vague or super hindi siya specifically targeted. Pero pag sinabi mong clothing apparel for call center agents, meron kang specific target persona. Clothing apparel for my homies, for my OGs, for my GGs. Alam mo yan? Meron kang kinakausap na target persona. Hindi lang yung clothing apparel for AB1. Pero pag sinabi mong clothing apparel for skaters or skateboarder, clothing apparel for surfers. 'Di ba? Ano muna ba 'yon? I-categorize mo muna 'yung kung sino yung target audience mo. Then create an ad, find the specific targeting sa loob ng ads manager, and then test and verify kung ano yung mag-work. Make sense? Okay, last na lang talaga. Pause na ako, guys. Ma'am Monique, and last na lang kay Sir Julina, Ma'am Julina. Ma'am Monique, I'll try to take the opportunity. One of the things I need right now is to hire a Norwegian employees. Employment ads po lalabas. Would you suggest engagement or leads? Leads, Ma'am Monique. Budget ko po is 500 pesos per day. Leads po, Ma'am Monique. Okay? Julina, sir, any suggestions po? Nagbebenta po kami ng lighting fixtures, chandeliers, red lights. May existing ad kami siya nakakuha ng messages. Chandeliers, LED lights. So, ano to? Class type A or mga ano to? Mga mahihilig sa or mga may pera, no?
yung mga may pera. Targetin mo yung ano, yung mga mahilig sa mahilig mag-travel, no? Kasi pag mahilig ka mag-travel, most likely may pera ka. Okay, test mo din 'yon. I'm not saying that it will work, but try to make a target persona or mahilig sa interior design, no? Mahilig sa interior design, pwede mong targetin 'yon. Merong option sa Facebook na interior design. Try mo 'yun, Ma'am Julina. Okay? Alright, so sorry guys talaga. Maraming questions na natabunan. I'll see you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. Okay, medyo overtime na tayo. And tomorrow we'll be creating a campaign from scratch. Okay? So nandoon lahat ng targeting na ibibigay natin and then yung target person na sinasabi ko sa inyo or yung target avatar. Alright? So see you guys at exactly 7:30 p.m. tomorrow. And yeah, the recording will be uploaded to your dashboard. Okay? Yung mga wala pang access sa kanilang dashboard, message nyo kami sa page or try to message us doon sa GC, Telegram GC po natin. Alright, maraming salamat guys, and if you don't have the opportunity na hindi ko nasagot yung tanong po ninyo, and then I'll try to answer your questions tomorrow. Okay? Thank you so much and have a good night. Bye-bye.